na mga nabiktima sa online gambling, kung sila man ay ang mga pamilya na nagbikti, yung anak, yung nanay, yung tatay, o yung mga establishments na hinold up nitong mga sugarol na ito dahil sa lulong sila sa online gambling. We give our condolences to all these families. Kung tayo nag-uusap-usap dito, kami ho dito, majority po sa amin, ayaw namin sa online gambling. Kayo po sa gobyerno nakikiusap na kung po pwede, kasi nga po malaki malulugi. Kami ho, kung kami tatanungin nyo, wala kami pakialam, kaya malugi ho tayo because of the fact na yung social ills right now outweighs doon sa benefits. Nakikiusap po kayo ngayon na kung kami lang tatanungin kung pwede kami magdesisyon, iba na ho lahat ng online gambling whether legal or illegal. Kaya nga ho tayo na nag-usap-usap. So gusto po namin maglatag kayo ng konkretong solusyon. Ganon din po kayo PAGCOR. Sites and investigates the link to e-wallet. Sinong agency? Is it PAGCOR or is it BSP? Itong 1xBet, sino ho ang dapat ho kasi kami, nakita ho namin yan. So kayo ho, BSP ba ho ang titingin sa lahat ng illegal websites na nakadikit ho, na nakalink ho sila? Your Honor, before the banks and the e-wallets register these as merchants, they're required to present their licenses, SEC registration, BIR, and then business permits in order for the service to be provided to them, Your Honor. So if they're able to present valid requirements like that, then we will still look into how what handle can be used in order. But if 60%, sabi ko kanina narinig ko si Chairman, if 60% of online gambling comes from illegal, then meaning you have to check that 60% one by one whether they're connected or not connected. And then I'm telling you now, I don't think BSP can do that. But Your Honor, yeah. So our prayer and our request is to completely delink it. Wag na natin antayin pa na umabot ng 60 million yung sugalero sa atin tsaka tayo aakto. Kasi pag wala tayong gagawin, aakyat yan ng 60 million. I'm telling you. So, Mr. Chairman, that's it for now. I'll continue during the next round. Thank you, Senator Gatchalian. Before we proceed and ask the family of the victims, nandito po sila present. Bago po yan, Committee Secretary, can you please invite the Central Bank Governor? Because we're talking of policy here. Ayoko pong mga Vice Governor kung sino yan. It's not that disrespecting yung position, pero I want to see the Central Bank Governor here. Because we're talking of policy here. Parang nahihirapan si Vice Gov sumagot. Kaya gusto ko po yung Governor mismo. Pangalawa, hanapin din. Try to find itong mga head representative nito mga 1xBet na ito. Siguro makipag-ugnayan tayo sa PAGCOR, lahat ng illegal sites na ito. And siguro with the help of the PNP Cybercrime and the NBI, para madala po yung mga tao na yan dito, dalhin dito sa next committee hearing. Alright. We now proceed and listen dito po sa dinadaanan na paghihirap po ng family ng victims. Narito po ngayon, nandito po ba kayo, Ma'am Arsenia Concha? Pakisabi lang po ang inyong pangalan at ano po ang relasyon ninyo doon sa biktima po. At ano po nangyari, ma'am? Akong pangalan, Arsenia Concha. Akong anak katong naghikog. Ang hikog po is bikti. Bisaya po siya, first time po niya sa Manila. She's my constituent in Southern Bukidnon. So if all right, sir, Mr. Chairman, I can translate. Sige, go ahead. Sige po, nanay. Mahibalaan na lang namo sa paghikog na niya nga ingana day ang gihimo. So nalaman po nila nung nag-suicide po siya, yan palang ginagawa niya, ginawa niyang online gambling. Yun, Senador. Kay naibalaan na mo nga nagbuhat siya king ato, kinaanam na siya ikitista nga ingana iyang napitli.
So, natalo daw, ginawa niya yun dahil sa talo niya po sa online. Talo jud na gambling. siya. Oh. Talo jud niya sa inana nga sugal. Pildi siya na, no? Sa Oo, sugal. napildi. O nakakuha sa kwarta siyang Nakakuha negosyo. siya kwarta sa kanang kaha. Yeah, kasi ang anak po niya was a gas cashier sa gasoline station. At dahil nalulung nga na addict na siya sa online gambling, ay tempted po siya, no, as many cases of the PNP will show, tempted po siya magnakaw. At dahil sa pagnanakaw ay ginamit po sa online gambling at yun nga po, talo naman at siya po ay nag-suicide. Tama na eh. Oo. Hindi niya mabayaran. Napay, gusto ni mo idugang na eh. Hibalaan naman gud namo nga naging ato siya kay dibi ato siya sugarol, di man to manabong. Yun ato ra gyud ang iyang sayop. So, ang ibig sabihin niyan po, hindi po siya sugarol, hindi po siya nagpupusta dahil nga dito sa online gambling, siguro nalulung siya dahil napakadali na. No? Wala naman casino sa amin eh. Wala naman pong mga gambling activities doon sa Bukidnon. Barangay na tulungan po si Nanay. That's a rural town, barangay of Kibawe, Bukidnon. The mayor is here, Mayor Jimboy Angramanes. And they can confirm na wala namang gambling activities dyan sa amin sa Mindanao. Kundi ito. Tama po na. So, tungod sining online gambling sa telepono, punto nagsulod siya dito sa pagsugarol. Nasugarol siya. Sana mapakinggan po ng ating policy makers. This is the face of the Filipino today. Lalo na sa probinsya at masang Pilipino. Nandito din, Senator Zubiri, with the indulgence of our colleagues here, si Ginoong Antonio Concha, pinsan daw po ito nung biktima. Ano ho nalalaman ninyo tungkol ho dito sa... Wala ho bang, hindi na nyo na-monitor na nalululong po sa sugal yung biktima? At to the point na ninanakaw na po yung pera sa kaha? Sa pagkakaalam ko po sa kanya, narinig ko na naglalaro siya kasama yung, kasi may mga pamangkin rin ako na naglalaro ng ganon online gaming. Pero hindi ko po alam na... Sir, sandali lang. Linawin po natin kasi may pagkakaiba po yung online gaming, mga basketball, mga walang pustahan. Online gambling, yun po yung may pustahan. Opo, online gambling. Kasi nag-uusap-usap sila nung mga pamangkin ko. Naglalaro raw siya pero hindi ko alam na malalaki na pala yung sugal niya. You say malalaki ang sugal, magkano daw ang talo niya kada araw o pustahan? Hindi ko po rin alam kung paano magkano yung sinusugal niya. Basta't nag-uusap-usap lang sila, parang wala lang, parang casual lang yung pag-uusap. Hindi naman sinasabi niya na natalo siya ng ganun kalaking halaga. So, parang ginawa lang nila ng libangan. So, hindi ko na po na alam na nalululong na pala siya sa sugal. Okay. Mayor, kayo yung mayor, ano? Magkano sa pagkakaalam niyo ho yung kwenta po ng may-ari ng gasolinahan po na yun ang nakuha po ng biktima natin mula sa kaha? Yeah, hello. Mayong hapon sa tanan. Sa pagkakaalam ko, kasi before we went here in Manila, nag-usap kami and sinulat ko yung affidavit kasi na-interview ko si nanay. Ang nangyari, at first, nakadispal ko siya ng worth 16,000 pesos. So, yun, problema na yun. So, ang ginawa ni nanay, kasi mahal niya ang kanyang anak, binayaran niya. So, okay na, wala nang problema. Patuloy pa din, nagtatrabaho ng gas station. Pangalawa, may nagamit siya sa gas station na 42,000 pesos. Yun na talaga ang problema. Hindi na niya nakayanan. So, hindi ka alam ni nanay na may 42,000 ang utang pa din. Diyan na niya nalalaman na wala na yung anak. So, kaya ba sa akin parang guilty talaga yung bata. Kasi alam ng bata na 26 years old, ang pangalan na si Brian Concha, na naawa siya sa nanay niya.
Kasi sino bang alam nila pamilya mahirap eh. So through him, hindi niya makayanan nag-commit ng suicide. Siya po ba ang breadwinner or siya po ba yung kumikita doon sa pamilya niya? Sort of nagtulong din si Brian, yung anak ni nanay, na magbigay. Kasi may one time na nananalo siya na 2,000. Sabi ni nanay na yung si Brian nagbili ng mga grocery para ibigay sa kanya. So, yun niya na-confirm na yung anak niya talaga naglaro ng online gambling. Pwede natin matanong, Mr. Chairman, kung ano yung laro na ginawa niya. Kung maalala po ni maybe yung pamangkin o yung pinsan ng biktima, anong mga laro po yan? Scatter ba yan? Anong klaseng laro? Scatter po, Senator. Scatter. And scatter is, maybe ask the PAGCOR, scatter is which platform? Who operator does scatter? Scatter is a game that is being used by all operators. All operators? Yes. There are game providers, Senator Subiri, wherein the operators hook up to game providers. Because not all operators have their own platforms. Not So you all- cannot, we cannot pinpoint the scatter particular because all the platforms use Yeah, scatter? the scatter is a form of a game that is used by many operators. Yeah. Pardon my ignorance, as you know, I don't play this, so I don't know. So, It's like a slot machine game, okay. wherein you win by mga lines and whatever. Okay. Magkano po ang taya, Mr. Chair, Chairman Tenko, sa bawat pindot? Kasi may mga balita, may nagsabing 10 piso, may nagsabing 50. Anong It minimum? ranges from 10 to pataas po. Pero normally it's about average mga 20 pesos po isang tayo. 20 pesos. Yes, sir. Ano, isang pindot po yun, sir? Isang pindot po. 20 pesos kagad? Oh, may 10, may 20 po. Oh, tapos gaano ho ka-often na manalo ka yung kapapindot mo, tatama ka ng jackpot or Well, kung ano man yan dyan? sa regulation po ng PAGCOR, meron pong 97% po ang return to player. Yung pong sa bawat 100 pisong itinataya ng tao, 97 pesos po nun, yun din po umiikot sa mga ibang mananaya. Tapos 3% lang po talaga yung kumbaga yun ang napupunta sa operator. So, ang ano po rito pag may natalo ngayon, may nanalo namang iba and so on and so forth. So, but the regulation is 97% po sa algorithm na program na dapat umiikot po yun, Senator Tulfo. Yun nga po yung napagtataka ho dito, mga kasamahan, dahil sa sinasabi nga ng PAGCOR, 97% bumabalik. Tama po ba, Chairman? 97%? Yun po yung RTP kung tawagin. Opo. Lahat po yun, maski po integrated resorts, yung malalaki pong land Opo. 97% po, Senator. Dahil po dito, correct me if I'm wrong, dahil nakita nila 97, parang bumabalik yung pera nila, hindi nga lang nila kina-cash out, na laro na laro, di ba? Hanggang sa matalo na, nung makatikim ng talo, nilaro pa rin yung panalo, tuloy-tuloy na, dagdag na ho ng dagdag yung panaya niya. Tama po ba? Tama po yun. Meron pong nangyayaring hindi nagka-cash out dahil naiinganyo. Meron din naman po, Senator, na wise gambler at marami. Mr. Chairman, siguro para we can end the question sa ato mga biktima, Bisaya ko na lang, Mr. Chairman, para maintindihan. Go ahead. Nanay, nakay gusto isulti sa ato mga ahensya sa gobyerno karon na gibati nimo karon sa imong kasing-kasing, no? Meron ba kayong gustong sabihin sa kanila, nanay, na para matigil na hindi na nangyari sa anak mo, nay, kay luoy kayo imong pamilya? Kung pwede lang unta ka na, maundang-unta na siya nga sugal ba? Kaya pati mga gagmayng bata, kamunabaya. Di malit na bata, gagmay na bata, kabalo na. Makamaon na mo. Basta kabalo nag-cellphone. Basta kabalo mag-cellphone, marunong mag-cellphone.
So, salamat na yan. Sa imong pag-anhi, Mayor, thank you for the opportunities. O kay Antonio Concha, salamat. Salamat. Unless other members would like to ask them questions. If our colleagues do not have any more questions, well, with that, everyone present here, especially our colleagues, thank you for your time and participation in this public hearing. Rest assured that we will have next hearing. We will find a feasible date within the month, or if not, ang target po natin yung mag-hearing po tayo once or twice a month. So be ready, Committee Secretary. Mr. Chair? Go ahead po. Mr. Chair, bago lang pong i-suspend ito, siguro yung condolences po ng buong komite namin sa pangunguna ni Chair Erwin sa pamilyang Concha. At salamat, dagang salamat kay Mayor. At hindi lang po sa kanya, pagsamang- Madam Chair, Madam Risa, to all, no? Sa lahat na mga nabiktima sa online gambling, kung sila man ay ang mga pamilya na nagbikti, yung anak, yung nanay, yung tatay, o yung mga establishments na hinold up nitong mga sugarol na ito dahil sa lulong sila sa online gambling. We give our condolences to all these families po. At the same time, Chairman Tenko, baka pwede po natin tulungan yung family na victim. Ihilingin ko po, Chairman, na kung papayagan ako ni Senator Subiri, bala ko po talaga ilapitan na sila at gusto ko rin malaman kung una, saan po ba nakapaglaro sila, ano po ba yung mga circumstansya. So kung papayagan ako ni Senator Subiri na makausap sila, kasama naman ni Mayor Biron, at gusto ko rin tulad nila magpaabot ng aming pakikiramay sa nangyari sa inyong anak. At ako po ilalapit sa inyo para makipag-ugnayan at malaman kung paano kami, sa anong paraan kami makatutulong kahit para maibsiyan yung inyong dinadaan ng karanasan sa pagkasalukuyan. Maraming salamat, Chairman. Chairman Al, thank you. Salamat po. Bago ko po tuluyang isuspindi ang hearing, balikan ko lamang po si Central Bank Vice Governor Tagonan. Sir, sabi niyo 48 hours sususpindihin ho ninyo yung mga gaming apps sa e-wallets. Tama po ba pagkaintindi ko? Yes, Mr. Chair. Okay, I'm taking your word po. So, we're looking at, we'll give you actually more than 48 hours. So, Sunday morning, wala na po tayong makita pag pumunta tayo sa mga e-wallets na yan, ng mga games na yan, na i-redirect tayo sa mga games. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Sige po. Chairman, just Go to clarify, ahead, mawawala yung in-app, di ba? Mawawala yung in-app. Pero pwede pa rin mag-link yung e-wallet, mga bangko, e-wallet, saka mga bangko dito sa mga online gambling, whether illegal or legal. Pwede pa rin sila mag-link, correct? Para to clarify, because kami ni Senator Zubiri, kanina pa kami nag-uusap, parang naguguluhan kami sa sagot. Not from the app po. Not from the app. Not from the app. Correct. Kasi, for example, pupunta ako doon sa Big Win 2. Tapos nakasulat doon, e-wallet. Pwede kong i-link doon. Correct? Tuloy pa yun. Correct? Opo, kasi it falls part of the basic payment service. Yun ang gusto ho namin putulin. Yun ang gusto namin putulin. Kasi, pwede ka nga maglaro sa in-app. Ngayon, tatanggalin mo na yung in-app. Pero pagpasok mo doon sa yung, big win, pwede mo nan i-link yung e-wallet mo. Pwede mo i-link yung bank account mo. Correct? Tama po ba? Can you use the mic para masara? From the video you showed, Mr. Chair, it No, not appears- only from the video, but moving forward. So, para klaro, you're only banning the in-app capabilities. But the linking, pwede pa rin. the linking to online to licensed online gambling operators, yun po yung if they do it from the operator's side. Pero yung pag illegal, talaga definitely hindi. Oh, pwede mo pa, the long and short answer, pwede pa rin. Correct? Pwede For mo i-link. licensed. Yes, for license. Pero I demonstrated, pati unlicensed, pwede rin. Yun po yung surveillance. Kaya nga ang aming hinihiling sa inyo, license, unlicensed, wag nyo nang i-link.
Kasi kagaya po nung narinig nating kwento, pag may GCash ka, papasok ka sa Big Win, pwede mo na i-link si GCash mo doon eh. Ganun rin yun. Ganun rin yun. Correct? Pwede mo pa rin gamitin yung GCash mo. At alam natin, marami sa ating mga simpleng kababayan, ang gamit ho nila ay GCash ngayon. Yes, may just add to Senator Gatchalian's, Mr. Chairman, questioning. Because my media, I have a group chat with the media, and they're asking us to clarify. Kasi right now, lumalabas as Philippine Star, Inquirer, you're delinking the e-wallets to the online gaming or gambling platforms. Pero what you're only taking out pala is the app presented there, the in-app. In other words, pwede pa rin sila magsugal at gamitin yung e-wallets to pay. Correct? Sir? For the licensed gaming operators. Yeah, because we don't want to provide false hopes for this. Because if all we know, yung nangyari po sa biktima, baka GE wallet din ang ginamit nun. Maybe we can ask Sir Antonio. Sir Antonio, yung binayad ba nila? Anong binayad nila? GCash? Paymaya? GCash po. Ayun, GCash. So let's make sure we don't provide false hope. Be clear with your instruction of the BSP. Because what ultimately we want is de-link. Hindi talaga sila makabayad. Tama si Chairman Al, kung gusto nila pumunta sa pay station, di pumunta sila sa pay station. Or some sort of novel idea like what you do with betting stations in horse racing and even in Sabong now, they do betting stations. But right now, let us put this in proper perspective. You have taken gambling home. You no longer go to the casino to gamble. You have brought it to your home. Sa loob ng banyo, habang natutulog yung pamilya, naglalaro ng online gambling ang anak, ang tatay, ang nanay. At dinala nyo po sa loob ng tahanan because of the e-wallets. In the absence of the e-wallets, wala po, hindi po ganito kalaki, 32 million ang lulong na yun o nagsusugal. Your Honor, Mr. Deputy Governor. I hope, pardon me for sounding, I am just very emotional. Because people in my district, all the way in Bukidnon, are gambling addicts because of these Sanamagan online gambling operators. How dare they go to these places and enter the homes of these families, and they're killing people and making them into criminals, even police officers. Nandito si General. Police officers. Nag-hold up. Namamaril ng tao. Porbida, pestinyawa. Okay. We should really fix that, Your Honor, Mr. Chairman. We have to work this out and make this right for the people. Mr. Chairman. Go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Sirs, both Chair Tenco at Deputy Governor Tangonan, ayaw ko ring maiwan lang sa false hopes. Parang may putol sa connect na dapat mangyari eh. From the end of PAGCOR, Chair Tenco, pwede nyo na bang utusan yung mga online gambling platforms na bawal silang magbukas at mag-maintain ng account sa mga e-wallets? And from the end of Bangko Sentral, Deputy Governor Tangonan, pwede na bang utusan yung mga e-wallet na bawal na silang magbukas at mag-maintain ng account doon naman po sa mga online gambling platform? Para yung gap, yung disconnect, kaya nagkakaroon lang ng false hope, makonect po natin at masimulan nyo ng magkaroon ng concrete hope, solution dun sa hinahanap ng aming komite. Senator Ontiveros, yung pong sa PAGCOR ay i-verify ko dahil ang alam ko po, maski ang BSP, ang ruling is any licensed operator, whether land-based or online, ay pwedeng makipagtransaksyon sa anumang uri ng pagbabayad na ginagamit ng BSP. So pati po yung solusyon galing sa PAGCOR, ang sagot nasa Bangko Sentral Opo, din. Okay po. So, Deputy Governor Tangonan. So, amin pong kailangan, ayoko pong sumagot sa inyo rin. Sige po. Pero baka makasagot kayo, Deputy Governor Tangonan, sa aming komite. Pwede nyo na bang utusan pareho
yung mga e-wallet at yung mga online gambling platforms, bawal na silang magbukas at mag-maintain ng account sa isa't isa on pain of whatever penalty na pwede nyo nang ipato sa kanila ngayon pa lang, bago pa umabot dun sa deadline na sinasabi ni Chair na Sunday morning. We will coordinate with the PAGCOR po, and at the same time, yun pong talagang pag illegal po yung online gaming operators, yun, we can take immediate action kasi po illegal yun eh. Pero yung mga licensed po, yun po yung kailangan namin aralin. Although in our final policy that we're crafting, nandun naman po yung mga restrictions Yes, sir. limiting the use. I understand, Deputy Governor. Kaya mukhang pati yung restrictions hindi sumasapat. So baka po aside from coordinating with BSP, pwede nyo pong i-update ang komite through our chair. Ano po yung concrete steps, solution na po na pwede nyong simulang gawin before, until Sunday they account for 40%. And hindi po maliit na percentage. Salamat, Mr. Chair. Thank you Your very Honor, much. if I may recall, I took a look at the case of Isabong. As soon as the Office of the President banned the Isabong, we immediately took down all links and even closed the payment system for transmitting bets or payments to the Isabong on the strength of that policy. Well, Deputy Governor, bago pa, wag naman sana kailangan pa intayin umaksyon yung Office of the President, although it may come out sa committee report na pangungunahan ng chair namin, ng komite. But, yun na nga po, baka at the level of Bangko Sentral, pwede na pong simulang gawa ng bahagi ng konkretong solusyon. Thank you. We'll consult with our legal office. Vice Governor, gusto po sa susunod po na hearing, well, hindi po, kung hindi ikaw, gusto ko po makita yung Governor, meron na po kayong solusyon dito. Okay, please inform the Governor. We want a clear and concise solution. Kaya po tayo nag-uusap-usap dito, kami ho dito, majority po sa amin, ayaw namin sa online gambling. Kayo po sa gobyerno nakikiusap na kung po pwede, kasi nga po malaki malulugi, kami ho, kung kami tatanungin nyo, wala kami pakialam, kaya malugi ho tayo because of the fact na yung social ills right now outweighs doon sa benefits. Nakikiusap po kayo ngayon na kung kami lang tatanungin kung pwede kami magdesisyon, iba na ho lahat ng online gambling whether legal or illegal. Kaya nga ho tayo na nag-usap-usap. Kung gusto po namin, maglatag kayo ng konkretong solusyon. Ganon din po kayo PAGCOR. Okay, pakikinggan ho natin. Next hearing po, bigyan nyo kami ng konkretong solusyon. Kasi isa po sa mga konkreto na gusto namin, kaya po lumala ang online gambling dahil po sa mga e-wallet, sa totoo lang ho. Dati ho, yung mga online sabong na yun, may mga agent pa, so medyo nahihirapan pa yung tao. Pupunta muna sa kung saan-saan, pupunta sa mga pay station. Ngayon ho, sa telepono na lamang, pwede na magsugal. So we want a concrete, solution, BSP. PAGCOR, ganon din po. Lahat po kayo, pati DICT, pati po ang ating law enforcement agencies, magkikita po tayo sa next hearing. So, yun lamang po, yun po. At the same time, si Senator Aling Cayetano is requesting po to suspend na rin the hearing, yung kanyang Committee on Banks, Financial Institutions, and Currencies, and behalf of its chair, si Senator Cayetano nga po.